Itong si Yussi Claire Castro, talagang bumaba na. Tulad yan, sabihan si Sara, Mema. Sabihan si Marcoleta, talangka. Eh, di ba ang tindi niyan? Ang tindi. Ako po, mabibisi na naman si Marcoleta niyan pag ganyan ang kan. Sigurado yan, hindi yan basta-basta kan lang. Alam mo nyo naman yan, manipis ang kan yan. Manipis ang pasensya niyan. Naku po, Diyos ko Lord. Huwag niyong bibirahin. Galit na galit yan kay Attorney Enzo Recto di ba? Gusto niya i-contempt kasi hindi niya ma-contempt kasi hindi siya member. Andito na si Boss Rick, nakatingin nakabat. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. At yan din ang i-rebat natin dito sa video na ito. Bakit tayo napunta dyan? Mamaya malalaman ninyo. Pero bago tayo magsimula, syempre, shoutout muna sa ating mga subscribers, mga viewers, mga silent viewers, at syempre pa sa ating mga suking commenters. And of course, sa ating mga sniper. Nandiyan na sila. Makikita ninyo sa screen. Ngayon, kaya naman tayo napunta dito sa video na ito sapagkat may nag-request na naman na isa sa ating mga sniper. Ito po ay walang iba kundi si kapatid na John Benedicto. Pero bago natin bibitinin ko muna kayo, bago natin ipagpatuloy, siyempre, bati muna tayo isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti pa rin kayong kalagayan kahit na hindi mabuti ang mga kalagayan ninyo dyan. Ibig sabihin, nandyan po kasi ang mga kapatid natin sa mga lugar kung saan medyo magulo pa. Kaya mag-iingat po kayo at naway patnubayan kayo lagi ng ating Panginoong Diyos at sana po magawa pa rin ninyo inyong mga karapatan bilang mga anak at mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, tuloy-tuloy tayo rito. Kagaya ng napanood ninyo doon sa unahan, sino nga ba yung Boss Rick? Paano ka napunta dyan? Oo nga naman, paano tayo napunta dyan? Dahil po yan, ikaw, lagot ka ngayon. Opo, ikaw, lagot ka kapatid na John Benedicto. Etong sabi niya rito, basahin natin. Good day kapatid na Boss Rick. Paul Louis Cirano. Maestro TV, tandem po yun. Dalawa na yan daily po kung i-vlog nila si Kamar Kuleta. At Banatan, gusto ata makatikim ng ribat mo bro. Eto na po, noted. Granted po ang iyong kahilingan, kagaya ng sinasabi natin dito. Kayo po na mga kabilang sa ating mga sniper dito, maraming salamat po. At kung sino pa gustong maging sniper ng ating munting channel, kung sino po ang gusto ninyong iparibat, comment lang ninyo dyan sa baba at si Boss Rick na po ang bahala. At doon po sa mga hindi ko pa nabibigyan ng reaction, maganda lang po tayo, makabang-abang lang po tayo. Ngayon, tuloy-tuloy tayo rito. Itong bibigyan natin ng malupitang reaction sapagkat binira niya si Senator Dante Marcoleta. Sa totoo lang, itong reactionist na ito, wala namang ginawa talaga ito. Ang ginawa nito, nanood lang, tapos tawa ng konti. Pero yung mga video niya, kung mapapansin ninyo, pinasyalan ko yung kanyang channel. Makikita nyo roon, huwag nyo napuntahan mga kapatid, mga kababayan, mabusa ko na lang. Ang mga content nito, puro yung si Attorney Enzo on and so forth. Yan yung kinukuhanan niya ng video at ginagawa niya ng reaction. Ang ginagawa nito, off na ito, walang ginawa. Ang late na mukha, tapos tatawa-tawa, tapos palakpak ng konti. Yun na, reactionist na. Madali lang pala maging reactionist ngayon, mga kapatid, mga kababayan, mga boss. Kaya itong bibirahin natin, itong reactionist po, no, na walang ginawa, kundi isinalang niya lang itong si Attorney Enzo on and so forth. At sarap pagkumpugin itong mga ito. Oo, kayo, Enzo on and so forth, at saka ikaw, anong pangalan mo? Maestro ka ba? Pagkumpugin ko kayo, mga upaw kayo. Ngayon, nakarating na kayo dito kay Boss Rick. Dahil po ito sa aming mga sniper. Bago natin bigyan ng malupitang reaksyon itong ginawang reaction, i-rebat natin kasi hindi maganda yung kanilang ginagawa. Pag-aalipusta at saka minamalit nila si Senator Dante Marcoleta. Paano nila ginawa? Panoorin natin ang video at punto por punto bibigyan natin ng malupitang reaksyon. Ready na ba kayo mga kapatid, mga kababayan, mga boss? Tingnan muna, tanungin muna natin itong si kapatid na Lino Miranda. Kapatid, dyan po sa lokal ng Obrero, distrito ng Maynila. Shoutout po sa inyo dyan. Ready na po ba kayo? At si kapatid na Tio Di Valles, doon po sa lokal ng Wellington, district of Edmonton, Alberta, Canada. Shoutout po mga kapatid, kamusta na po ba dyan? Sana po nasa mabuti pa rin kayong kalagayan. Ready na po ba kayo mga kapatid sa ating gagawin ngayon? Kung ready na kayo, simulan na natin. Eto, panoorin natin ang video. Ang sabi naman ni Marcoleta, gaano ba kahalaga yung linalakad na yan na pag-member natin sa United Nations Security Council? O, sabi ni Marcoleta. Ha?
Bago natin ipagpatuloy mga kapatid, ipapakilala ko lang sa inyo, itong nagsasalita po dito sa video, hindi po ito yung ni-request sa atin. Sapagkat, kagaya na sinabi natin dito, ginawa niya lang po ng reaction ito kasi nga magkadikit itong dalawa na ito na asarap pag umugin itong mga ob-ob na ito. Ito po ay si Attorney Enzoon Enzoport. Dati na po natin na content dito, kaya pagpatuloy po natin. Kasi yun nga ang sadya ni PBBM doon sa UN eh. Kaya siya sa New York pupunta kasi nandun ang headquarters ng United Nations. 2 araw siya doon, working visit. Biglaan yun. Bakit? May session yata ang United Nations may session yata ang United Nations General Assembly, magsasalita si PBBM doon. Kukumbinsihin niya yung mga bansa na ibuto ang Pilipinas. Ibuto. Kasi Ipapaliwanag ko lang po, ang topic niya po rito ay tungkol po sa pag-disagree ni Senator Dante Marcoleta na ang Pilipinas po ay magkaroon ng pwesto dyan sa United Nations. Ito po yung binigyan nila na naman ng masamang pakahulugan. Kaya po binabanatan nila dito si Senator Dante Marcoleta at ipinagtatanggol nila yung kanilang PBBM. Ituloy pa natin. tuwan yan. Mayroon kasi ang United Nations Security Council, mayroong permanent members, siyempre yung mga superpowers yan. US, Russia, China, Great Britain, France, Germany yata yun. Yan ang mga permanent yan. Pero yung non-permanent members, nag-iiba-iba yan. Halimbawa ngayon, ang Asia, mayroong isang slot para sa bahaging ito ng Asia, 2 taon ang magiging term mo, 26 to 28. Ang magkalaban ngayon, Pilipinas at saka Kazakhstan. So magbubutuhan, no? Ngayon, ang sabi ni Marcoleta, what will the Philippines gain from seeking seat on UN Security Council? Ano ba? Kung mga tinatanong ngayon ni Marcoleta, bakit ba napaka-importante ba niya? Bakit napaka-importante ba niya na presidente pa mismo ang pupunta doon? Tapos, mangangampanya siya doon. Butulin ko lang mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Itong pangyayari na ito, nagtatanong na naman si Senator Dante Marcoleta kung ano nga ba ang mapapala ng Pilipinas dito kung sasali at maging membro, maging opisyal dyan sa United Nations. Yan ang tanong ni Senator Dante Marcoleta. Pero itong mga obob na ito, every time na magtatanong itong ating Senator Dante Marcoleta, binibigyan nila ng masamang pakahulugan. Mamaya, malalaman ninyo kung bakit nila ito binibigyan ng masamang pakahulugan. Mga obob kasi ito. Ito rin natin. Para maging non-permanent member tayo? Anong makukuha ng Pilipinas dyan? Ang sagot naman ni Yussi Claire Castro kay Marcoleta, sabi ni Yussi Claire Castro, Ito, ipinagyayabang niya yung kanyang Yussi Claire Castro na isa rin obob. Pakinggan natin kung ano sinasabi nito. hindi niya naman pinangalanan si Marcoleta. Pero yung sagot ni Yussi Claire Castro, para kay Marcoleta yun, sigurado. Sabi ni Yussi Claire Castro, ang mahirap kasi sa atin, ang mga nakikita negative, wala man lang nakikitang positive. Yun. Sabi ni Yussi Claire Castro. Ikaw hindi ka ba naman obob eh? Asan kasi ang positive doon? Ang nangyayari sa ating bansa ngayon, nandito na tayo sa krisis. Nagkakaroon na tayo ng krisis, pero bakit ang binibira ninyo, yan pa rin pahayag ni Senator Dante Marcoleta? Magtrabaho kayo mga obob kayo. Kayo tatlo na, pag-uupugin ko kayo mga obob kayo. Tuloy natin. Parang mga talangka. Ginawa niyang talangka, tinawag niyang talangka si Senator Dante Marcoleta. FYI, Attorney Enzoon Enzoport. Kung titignan ninyo yung pagbubukha ninyong dalawa ni Senator Dante Marcoleta, sino kaya sa inyo ang mukhang talangka? Sino kaya sa inyo ang mas mukhang talangka? Lalo ka na. Ikaw, kasali kang obob ka. Nakikita niyo yung bilog na ulit yan? Yung naka-green background. Yan yung obob na yan. Tawa lang ang tawa, pero reactionist na. Patuloy natin. Sabi ni Yussi Claire Castro, talangka eh. Oo nga, sinabi niya kahapon. Ng talangka? Ay di, sumagot pa si obob. Hindi ba? Paano maintindihan yung sinasabi ng kanyang abogado na sumasagot naman ito? Di ba? Para lang sabihin, reactionist talaga siya. Tuloy pa natin. yung ang talangka, hinihila niya yung iba, para bumaba, ayaw niyang nakikita. Para daw talangka, inihila niyo yung iba pababa. Kayo yung mga obob kayo. Ipagpalagay natin ang Pilipinas, wala kayo rito. Hindi kayo kasali. Nandun kayo sa ibang lupalop ng mundo. Napakaganda po ng Pilipinas. Sigurado ako. Kasi walang mga bangag na kagaya ninyo. Kayo ang mga nagbibigay ng problema sa ating bansa. Etong si Senator Dante Marcoleta gumagawa ng pamamaraan para maging maayos yung ating bansa. Ang problema lang dito, nag-iisa lang ang Senador Dante Marcoleta na gumagawa niyan. Real talk tayo dito, nasaan yung mga ibang mga senador natutulong sa kangkungan? At yung iba naman, puro pabida. Kapag nagpamaliwanag o nagtatanong itong ating senador, binibigyan na kaagad nila ng masamang pakahulugan. Ginagawa nilang kontrabida. Tinatawag pa nga nila itong China doon. Tinatawag pa nga nila itong pro-China. Pero wag ka.
bago lang nagsalita ang PBBM. Ang sabi niya ron, kailangan natin makipagkaibigan, kailangan natin suyuin ang China para makakuha tayo ng langis. O bakit hindi nyo tawagin na pro-China yan? Ang mga umbog kayo, mga vloggers, labas kayo. Ang sabi ng pag-umbog. So ibig sabihin, pag kasi Senator Rodante Marcoleta magsabi niyan, pro-China agad. Ito agad ang reaksyon mga ubaw. Ayan na, lumabas na. Dahil nagkulang nga tayo ng langis ngayon, humihingi na ng saktulo itong si pro-China Senator Rodante Marcoleta sa China. O bakit hindi nyo ngayon batikusin yung PBBM ninyo, mga ubog kayo? Pag-uumpugin ko kayo sa na-high blood ako sa inyo mga inayupa kayo eh. O tuloy pa natin bago tayo ma-high blood dito. Na may nakakaangat sa kanya. O kaya pag may nakakaangat na, hihilahin na naman ng talangka. Yun ang, di ba? Ugaling talangka. O, yun ang Eh di bali nang may ugaling talangka, hindi lang pagmumukha na parang talangka. O di ba mga kapatid, mga kabawan, ano gusto ninyo? Ikaw na may ugaling talangka o yung pagmumukha mo ay talagang parang talangka? Mamili kayo mga kapatid, i-comment nyo dyan sa baba. Pero hindi pa tapos sa video, tuloy pa natin. tawag ni Yussi Claire Castro sa argumento ni Marcoleta. Pinagayabang niya yung kanyang Yussi Claire Castro na wala namang klaro. Parang palengkera itong babae na ito. Lahat na lang pinatulan sana nga. Umabot ito si Busek dyan. Banatan niya din. Sabi kasi ni Marcoleta, ano ba makukuha natin dyan ng ganansya? Sabi ni Yussi Claire Castro, ay panay negative na lang nakikita, wala nang positive eh. Ugaling talangka yan. Tingnan mo. Negative lang yung nakikita. Kasi nagtatanong si Senator Rodante Marcoleta, anong magiging ganansya ng Pilipinas? Tama naman. Bakit ka kasi papasok dyan kung wala kang makukuha? Ha? Real talk itong si Senator Rodante Marcoleta, pero ang iniisip ninyo, binibigyan ninyo masamang pakahulugan, ginagawa ninyo na talangka, samantalang kayo ang mga mukhang talangka. Sa pagmumukha pa lang ninyo eh. Magsama-sama na kayong lahat, mga mukha kayong talangka, mga ubog kayo. Tuloy natin. Yun lang po kasi ang hindi nagiging maganda O yan, nagsalita na. Pumasok na si Ale. Ale, ano sinasabi mo dyan? Tuloy. sa iba nating mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas narinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas, parang talangka, na pilit ibinabagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Pilit daw na ibinabagsak kung ano man ang kapasidad ng ating bansa. Talaga lang ha? Paano yung sinasabi mo ngayon na walang krisis sa langis dito sa Pilipinas? Ha? Samantalang yung ibang bansa, okay lang sila. Pero dito sa Pilipinas, umabot ng 125 pesos per liter ang presyo ng diesel. Tapos wala pa rin krisis? Tapos pinagyayabang ninyo yung dumating na langis na good for 2 days? Mga ubob kayo. Ha? Mga ubob kayo, sasabihin ninyo walang krisis. Pero bakit tumaas ang presyo ng gasolina kung talagang walang krisis? Dapat kung walang krisis, normal pa rin. Ang problema hindi normal. Ano ibig sabihin nun? Abnormal ang presyo ng mga langis natin ngayon at gasolina. Kagaya ninyo, mga abnormal, mga ubog kayo. Tuloy natin! Nakakabunyag mga kababayan. Kaya, ano ito? Hindi, ano ba talaga ang importansya ng UN Security Council? Ang dapat sana, ang pinakamakapangyarihang body sa United Nations, yung UN General Assembly. Kasi yan yung General Assembly. Alam niyo mga kapatid, mga babae at mga boss, inaantay ko rito magsalita itong reactionist eh. Ang problema rito, nanonood lang. Paano ka natatawag ni reactionist kung nanonood ka lang o bob ka? Hindi reactionist ang tawag sa'yo. Ha? Viewers ang tawag sa'yo. Nanonood ka lang eh. O diba? Inaantay ko magsalita kasi talagang bibirahin ko ito. Ang problema, antayin natin kung kailan ito magsalita. Tuloy. Assembly ng lahat ng bansa na member ng UN. Kaya lang sa totoo, ang politika kasi sa United Nations, yung UN General Assembly, supposed to be yan ang pinakamakapangyarihan. Pero pagdating na kasi sa mga malalaking pangyayari sa mundo, yung mga conflicts, yung mga disputes, yung mga issue, halos ang nagbibigay ng ng direksyon ang UN Security Council. Yan yung lumalabas. Halimbawa, yung mga conflict sa Ukraine, itong issue ngayon ng Iran, itong sa West Philippine Sea. Ang supposed to be, ang nagdi-decide dyan, yun. Napansin ninyo? West Philippine Sea na naman ang sinisingit nila. Ang issue ay kasi Iran at ang West Philippine Sea. Ano naman kinalaman ng West Philippine Sea dyan? Sa nangyayari sa ating bansa ngayon? Maalala ninyo itong attorney na and so on and so forth nito? Magaling lang ito dyan sa vlog niya. Pero nung pinatawag ito doon sa Quadcom, hindi na nakapagsalita. Naubob! Hindi niya na lang maalala kung ano yung vlog niya. Tingnan ninyo kung gaano ka-ob-ob itong mga ito. Tuloy pa natin. United Nations General Assembly. Kasi yan yung General Assembly ng mga bansa. Pero in reality, ang halos nagdi-decide, yung UN Security Council. Kasi nandun yung mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Yung France, yung US, Russia, China, Great Britain, yung permanent members. Ang UN Security Council kasi may dalawang klase ng members. Yung permanent members at saka yung non-permanent. Ang permanent members yung mga sinabi ko, US, Russia, China, Great Britain, France, Germany. Ngayon, pagdating sa mayroon ding members ang UN Security Council na non-permanent. Binubutuhan yan, nagbubutuhan. Para sa bahaging ito ng Asia,
itong bahaging ito ng Asia, ang magkalaban ngayon na nagbabay, ibig sabihin naglalaban para sa pwesto, ay Pilipinas at saka Kazakhstan. Malakas ang Pilipinas kaysa Kazakhstan. Kaya lang, gusto ng Pilipinas makasigurado. Kaya para makasigurado na Pilipinas ang mapili, Pilipinas ang mapili, Nabubulo na siya, Bob. Para makano, hindi na alam ang sasabihin. At inaantay ko talaga kung kailan papasok itong reactionist na ito. Kung talagang reactionist ito. Ang problema, nanonood lang sa video. Tuloy na din. PBBM na mismo ang nakikiusap. Kaya pumunta siya doon. Magsasalita siya sa UN General Assembly. Ngayon, ano naman ang magiging pakinabang natin dyan? Anong magiging pakinabang? Actually, minor lang naman ang papel ng Pilipinas kung maging member man ng United Nations Security Council kasi non-permanent member. Pero kahit pa paano, sa dami ng problema natin, lalo na sa geopolitics at saka sa, siyempre, yung national... Yan ang sinasabi natin dito eh. Sa dami ng problema ng Pilipinas, ikaw mismo umamin. Sa dami ng problema ng Pilipinas, sa dami ng problema natin dito, bakit kasi impeachment yung pinag-aatupag ninyo? Okay, magkano ba ang halaga na hinahabol ninyo dyan? Kung hindi ako nagkakamali, correct ninyo ako, kung mali ako, 125 million pesos. Yan ang nagasta. Di umano, ni BP Inday Sara. Yan ang hinahabol nila. Dahil nga, nilustay. Tinawag nilang Inday Lustay itong si BP Inday Sara sa paggasta ng 125 million pesos. Ang tanong ko ganito mga ob-ob kayo. Binabaluktot niya na naman yung kwento eh. Magkano ba yung pinag-uusapan natin dyan sa 18 ex-marine na lumabas ngayon? Hindi ba milyon? Hindi lang milyon eh. Bilyon. Hindi lang bilyon eh. Kundi trilyon mga ob-ob kayo. Alin bang mas malaki? Ha? Mas malaki ang tama ninyo. Gusto niyo ipalabas na mas malaki ang 125 million kaysa sa 1 trillion mga ubog kayo. Di po ba mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Pero alam na ng mga taong bayan yan, hindi na tangang tao ngayon. Kayo na lang ang mga tanga dyan, mga ubog kayo. O tuloy pa natin yung anong pinagpuputok ng butsin nitong attorney and so on and so forth na ito. Sa security natin, syempre yung West Philippine Sea. Paulit-ulit. Sa security daw natin, syempre yung West Philippine Sea. Anong meron dyan sa West Philippine Sea? Ano ba sabi ni Senator Rolando Marcoleta? Gumawa tayo ng mapa, gawa ninyo mapa para ma-recognize ng taga-ibang bansa, ng taga-ibang planeta. Hindi tayo lang nakakalam dyan. Alam na natin yan. West Philippine Sea talagang atin yan. Sa pangalan pa lang atin na mga ubog kayo. Pero gusto ni Senator Rolando Marcoleta maitala, maging totoo para i-recognize ng buong mundo na yan nga ay West Philippine Sea. Mga ubog kayo, puro kayo salita. Pagumpugin ko kayo eh. O tuloy! Sa South China Sea issue na yan, napakalaking issue yan. Ay syempre member ang China, permanent member. Pero kung nandun tayo, non-permanent member, maririnig ang boses natin sa mismong UN Security Council. Kasi member tayo ng General Assembly. Pero sabi ko nga, sa totoo lang, hindi... O napansin ninyo si Obong? Tingnan mo, nag-off ng camera. Ay, yung bilog dyan. Nawala na. Tinamad na manood. Ito ba yung sinasabi natin reactionist? Ito ba yung sinasabi nating defender? Pagumpugin ko kayo eh. O, panoorin ninyo, nawala wala na. Napansin ninyo, nag-off cam na. Ibig sabihin siya mismo, hindi niya kinaya yung mga sinasabi nitong bunyog-bunyog nito na mukhang talangka. O tuloy! General Assembly ang nagiging makapangyarihan sa UN yung Security Council. So kung member tayo doon, kahit non-permanent member, mailalabas natin ang boses natin sa makapangyarihang body na yon. Yan naman ang puntong sinasabi. Pangalawa, sa maraming issues tulad nitong kaguluhan sa Middle East, nakakapagbigay ang Pilipinas ng stand o posisyon sa UN Security Council, lalo pat marami tayong kababayan na naiipit din sa gera na yan sa Middle East. Kaya, kumbaga, marami nga naman daw kababayan na naiipit dyan sa Middle East, sa gira dyan. Ano bang ginawa ng gobyerno? Hindi po ba mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Ang dami nga reklamo eh. Kung maalala ninyo yung nag-trending doon sa Bahrain, humingi ng tulong. Ano sabi ng isang ubog din? Wala ng budget, wala ng pondo. Kahit magsumbong pa kayo kahit kanino, ang nangyari sa kanya ngayon, laglag. Wala. Yan ang sinasabi natin dito eh. Tignan natin. mga kabunyog, mga kababayan, ang sinasabi dito, O teka lang, bumalik sa ubog. Napasin niyo ngayon, bumalik sa ubog. O manunood na naman siya. O yun yung sinasabi natin reactionist. O tuloy natin kung ang gagawin nito. Ano ito? Kumbaga, kahit pa tayo ng permanent member, ang isang bansang maliit na tulad ng Pilipinas, pag naging member ka ng United Nations Security Council, kahit pa non-permanent member, ay malaking bagay. Kasi mailalabas natin yung ating posisyon sa mga issue ng West Philippine Sea, yung kaguluhan sa Middle East, at saka sa iba pang mga issues na ang boses ng Pilipinas ay maire-register. Napansin ninyo? Paulit-ulit. May labas daw natin yung ating mga posisyon tungkol sa West Philippine Sea, yung kaguluhan sa Middle East. Ang laking upog nito eh.
Di po ba? At itong reactionist nito, inaantay ko talaga magsalita ito. Kailan ka ba magsasalita o Bob ka? Tuloy natin. Kasi UN Security Council na yan eh. Kaya, no, O napansin ninyo, gustong i-register ang boses ng Pilipinas. Pero yung West Philippines na sinasabi niya, ayaw nilang i-register. Kung hindi naman mga opo ito. Tuloy pa natin. tinitingnan ng gobyerno na napaka-importante yan. Kaya mismong si PBB, Teka muna, nagkabulol-bulol na ito eh. Mas mabuti pa, basahin natin ito dito eh. Ha? Batiin natin ito. O si kapatid na Miller Liwag, taga-lokal ng Ugong Pasig. Shoutout po sa inyo dyan mga kapatid sa Pasig. Lalong-lalo na po dyan sa lokal ng Ugong. O ito pa si Ariel Mendoza sa lokal ng NHA, distrito ng Pampanga East. Shoutout po sa inyo dyan kapatid, kamusta na? Nabuburyong na ba kayo dyan sa pinapanood ninyo? Ha? Nag-enjoy ba kayo dito sa pinapanood ninyo? Na high blood na kayo? O, di ba? Commercial muna tayo. Ito pa si kapatid na Annalyn Butanero. Mula po ito sa West Palm Beach, Florida. Kalahin ninyo? Ang layo na po nang nararating ng video natin at maraming salamat po sa mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa atin sa buong mundo. O ito pa si kapatid na ito na naman natatawa ko rito kasi pinahihirapan na naman ako ni kapatid. Pero okay lang, gagawin ko yung aking makakaya para mabigkas ko, mabanggit ko ng maayos ko. Si kapatid na Free Pip Frank. Talaga naman eh. Alam na alam ni kapatid yung aking weakness dito. Yung pagbigkas ng kanyang pangalan. Free Pip Frank. Lokal po ng Heidelberg, District of Central Europe sa Germany. Kalahin ninyo? Itutuloy natin mga kapatid, pero bago natin ituloy, ito na lang. Isa na lang. Last na lang ito. Kapatid na Marlon Fernandez. Boss Marlon Fernandez. Nanonood po siya sa Lawak, Pangasinan. Shoutout po sa lahat ng mga taga-Pangasinan. Actually, marami tayong mga kapatid dyan na nanonood dito sa mga suki natin dito sa ating programa. Ngayon, gusto rin ninyo ituloy. Tuloy na natin para matapos na itong ubob na ito at antayin natin kung talaga magsasalita itong reactionist na ito. Tuloy natin. Pagtsagaan nyo na mga kapatid. ang lumakad doon. Kaya lang siyempre, sa party ni may sa party ni ng mga DDS, ayaw ni siya kukontrahin nila. Wala na. Nabulol-bulol naman sa ubob. Ang hinahanap ko rito, kung kailan magsasalita itong ubob na ito, i-pass forward natin para mapakinggan natin kung ano bang sinasabi nitong ubob na reactionist na ito. Forward natin. Kaya, o katulad ng sinabi ni Marcoleta, ano bang pakinabang natin dyan? O kaya, medyo napiko na si Jose Cler Castro, ang sagot na lang kay Marcoleta. Huwag ka nga huwag niya, lagi na lang nakikita yun eh, kasi wala man lang kayong nakitang positive. Lang ka. Sigurado, makakarating kay Marcoleta yan. Makakarating niya. Sino ba kasi ang hindi mapipikon, mga ubob kayo? Yung tao gumagawa ng kanyang kaukulan, gumagawa ng kanyang sinumpaan. Pero kayo, ano ginagawa ninyo? Puro kayong ngak-ngak. Ha? Tinawag pa ninyo talangka. Mukha naman kayo talangka kaysa kay Senator Rodante Marcoleta. Tuloy! Magpi-privilege speech na naman yan si Marcoleta. Bibirihin yan. O ito na, nagsalita na. Himala, nagsalita na itong reactionist. O ito, pagbigyan natin para mamaya, banata natin ito. Naka po, mabibisi na naman si Marcoleta dyan pag ganyan ang kan. Sigurado yan, hindi yan basta-basta kan lang. Alam mo nyo naman yan, manipis ang kan. Manipis ang pasensya niyan. Naku po, Diyos ko Lord. Wag niyong bibirahin. Galit na galit yan kay Attorney Enzo Recto di ba? Gusto niya i-contact kasi hindi niya ma-contact kasi hindi siya member. Kung gusto niya lang i-content si Attorney Enzo and so forth noong nandun sa Quadcom, ang problema nga daw, hindi siya member. Kung hindi ba naman kayo mga upob, bakit niyo tinanggal si Senator Rodante Marcoleta kasi para hindi makapag-content? Yan ang inyong gusto, mga upob kayo. O tuloy pa natin, nagsalita na pagbigyan na natin. Ng Quadcom noon. Ultra guys. Iko-content na si Attorney Enzo Recto na hindi pala siya member ng Quad. Yan. Diyan lang. Yun lang yung sinabi niya sa kanyang video. Sa haba-haba ng kanyang video, mga almost 10 minutes ito ang video niya. Pero, yun lang ang sinabi niya. Pero ang tawag sa kanya, reactionist na. Ha? Hoy, Obo, makinig ka. Ipapaliwanag ko lang sa'yo kung bakit gustong ipakontent ni Senator Rodante Marcoleta yan. Yang boss mo na si Inson in support, kaya lang hindi na-content kasi tinanggalan siya ng membership doon sa Quadcom. Ha? Yun naman talaga ang pakay ng mga obob din ng mga congressman na miyembro ng Quadcom. Ngayon, balik tayo dito sa obob na ito. Ang ginawa lang nito sa video na ito, tawa lang ng tawa. Tapos nagsalita ng konti, ilang piraso lang yung sinabi niya, tapos na yung kanyang video. Obob kayo. Ang tawag ko sa'yo, parang barker ito ni Enzo on and support. So, kung mapapansin niyo, every time pumunta kayo, halimbawa, pumunta kayo sa mga 7-Eleven, pumunta kayo sa mga grocery, magpapark kayo doon, meron doon, umaastang may-ari ng parking ng 7-Eleven or kaya ng mga supermarket. Ha? Sila yung nag-guide ng mga park boy. Eto yun. Bakit? Hindi sa kanya yung video. Ha? Nakikinood lang siya, tatawanan niya ng konti, magre-react ng konti, magsasalita ng 3 piraso, goods na. Di po ba mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Ngayon,
Kayo naman ang tatanungin ko, ano ang masasabi ninyo tungkol sa sinabi nitong dalawang ompom nito na ang sarap pag-umpugin na si Senator Dante Marcoleta ay parang talangka, ugaling talangka, may ugaling talangka. I-comment ninyo dyan sa baba para naman makita natin kung ano talaga ang magiging reaksyon ninyo. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, yan lang muna ang mapapanood natin sa video na ito. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pero lang sa mga taong ob-ob. And so on and so forth. Tsaka yan, yung vlogger na yan, ang sarap niyong pag-umpugin. Mga ob-ob kayo.